Magandang umaga po mga tax powers. Meron po ako sa inyong inihandang munting topic. Ito ay tungkol sa real estate versus stocks investment in the Philippines. Ito po ay isang review tungkol sa kung ano ang magandang investment. Kung meron kayong konting naipon at kung gusto nyong mag-invest, so ito lang po ang dalawang pagpipilian natin para po tayo ay umasenso. So, alam naman po natin yung tinatawag na passive income. Okay? Kung gusto niyo po ng passive income, mamili lang po kayo sa dalawa. It's either real estate or stocks investment. Okay? So, atin pong alamin kung ano itong real estate investment na ito. So, ito siya. Okay? So, Real Estate versus Stocks Investment by James L. Alberto. Ako po yun, ang inyong lingkod. You can also visit my website at www.taxpowerphilippines.com. Puro po siya small letters, okay? So, and then, next, hinati ko po ito, itong topic po natin na ito ay sineparate ko sa dalawa. Dalawa lang po ang pag-uusapan natin dito tungkol sa real estate at stocks investment. Unang-una po, yung acquisition or purchase or pagbili. And then secondly, yung importante po sa lahat, yung tinatawag na return on investment. Okay, so return of investment. So, uunahin po natin sa ngayon yung real estate. Ang topic po natin ito so sa portion po ng real estate, alam naman po natin ito po ay isang malaking investment. So malaki po itong kapital at malaking pera po ang kailangan dito. So napag-aralan ko po ito, ang usually return of investment dito sa rental is somehow 7%. So hindi po siya 10%, ang 7% after deducting the appropriate expenses. Okay? And then, ito po ang pinakamaganda. Ito po na-surprise ako dito. So, ang kanya pong return on investment, dalawa pong klase ang return on investment ng real estate investment. Number one is rental and the second one is appraisal. So, malaki po ito. So, mapapansin nyo, kung meron kayo isang kaibigan, pare, nabili ko yung loteng yan sa ganitong halaga 10 years or 5 years ago. Pero ngayon pare, ang laki na ng bentahan dito sa atin, sa probinsya natin or sa Metro Manila. So, pinagtanto ko yan, So, ito ang 30% po pala siya. Dito lang po ito sa Metro Manila. So, malaki po siya, So, usually, kung rental po kung real estate po ang investment ninyo, mas malaki po ang makukuha nyo sa appraisal ng inyong property. Diyan ho maraming yung mayaman, actually. So, bibili ng maraming property at murang halaga. So, maghihintay ng ilang taon, at the same time, ibibenta nila pag okay na yung investment to, okay na yung location, marami na pumasok ng mga investments, pumasok na yung mga iba-ibang investors like Ayala sa isang location ng property mo. So, ang mga iba pong ginagawa, binibenta na po nila at sa malaking halaga. Okay? So, dito naman po tayo sa stocks, yung color yellow. So, ito pong stocks na ito, abot kaya po ito, kasi small parts investment. Maliit lang po ito, hindi mo kailangan ng malaking pera. So, sa madaling salita, pwede kang mag-invest dito ng mostly, minimum dito ay 5,000 lamang. Pwede ka na mag-invest. And then, ano po ang return of investment nito? Usually ay cash dividends. Meron po itong cash dividends. Okay? So, meron itong cash dividends. And then, at the same time, meron din po siyang market appreciation or appraisal. So, explain ko po ito mabuti, yung market appreciation. Ito ay depende sa, papasok din po dito yung demand and supply. Demand and supply. So, next po natin, so doon na po tayo sa acquisition. Okay? Meron po akong konting explanation po dito, dito tayo sa acquisition. Halimbawa, meron kang real estate is considered a big or a lifetime savings investment. So, dito sa Metro Manila, class, kung mapapansin nyo, sa Metro Manila, residential lot, only, ang value ng residential lot dito, usually ay 15,000 per square meter or 3 million pataas. So, residential lupa lang yan. Okay?
So pag commercial naman, usually sa ngayon is 40,000 per square meter or usually 8 million pataas. So condo naman, minimum ito, condo naman is 100,000 per square meter. Yun po ang nakaugalian, yung usually na bentahan sa ngayon. 100,000 per square meter ang condominium. Medyo may kamahalan po itong condominium or aabot siya sa 3 million pataas. Okay? Meron pong iba, sobra pa sa 3 million, like 100 million, 200 million sa condo. Depende po sa use at location. So, ang explain ko lamang po ito sa pinaka-basic na investment tungkol sa real estate. Okay? So, sa stocks naman, ano po ba yung sa stocks? Okay, sa stocks naman natin, ganito yan. We are all familiar with the Jollibee Food Corporation or JFC. Sa ngayon, usually pandemic time ngayon, so bumaba ho ang stock market. Hindi ho bumagsak, bumaba lang ho ng bahagya. So sa ngayon ay makakabili ka ng, lang ito base lang sa aking pagbabasa, makakabili ka ng 148 per shares ng Jollibee Food Corporation. So, bakit ko sinabing may minimum investment po ito? Hindi porket perong kang 148 pesos, pwede ka nang bumili ng stocks sa Jollibee. Hindi po ganon. Kung mapapansin nyo, meron po tayong mga stock brokers na tinatawag. Okay, so meron tayong mga stock brokers na tinatawag. So, like for example, mag-search kayo sa www.pse.com. So, nandun po ang list ng mga stock broker. Dalawang klase lang po yun. Merong stock broker na online at meron pong stock broker na hindi online. Usually, ang info sa ngayon ay yung stock broker na online. Like for example, yung Call Financial or isa pa, ang BPI Trade. At marami pa pong iba. Usually, mga banks ay meron po silang sariling stock brokers. So, bago ka po makabili ng stock sa isang corporation or sa isang listed corporation, like for example, Jollibee or Ayala, dadaan po muna tayo sa isang stock broker. Okay, so sa ngayon, meron tinatawag niya na board lot, So, hindi ka po makakabili doon ng 1,000 lamang or isang shares. So, meron po tinasabi na ang minimum investment usually hindi lahat, usually is 10 board lot. Halimbawa, 10 board lot. So, 148 multiply it by 10. So, usually umaabot siya ng 1,480. Pwede ka na makabili ng 10 stocks ng Jollibee Food Corporation. Okay? And then next, Ayala naman. Now, Ayala is somehow umaabot po siya ng 781 pesos per share. So, hindi po pwedeng isang share lang din. Tulad ng sinabi ko nung una, pwede ka makabili ng 10 pesos ang board lot. So, ibig sabihin, hanggang minimum lang 10 ang pwede mong bilhin. Hindi ka pwede 9 lang na shares, dapat 10 minimum yon. So, aabot siya ng 7,810. So, depende ho, lampas sa 5,000 yan. So, depende ho sa stocks na bibilhin nyo or corporation na bibilhin nyo. Okay? So, next topic natin. Doon naman ho tayo sa pinaka-importante, Ito, mahalaga po ito, return on investment. Okay. So, doon sa return of investment natin, meron tayong tinatawag na tawag doon, yung property. So, dalawang klase ho ang sa return of investment, nung sinabi ko nung una. Number 1 is real estate. So, ang return of investment niya is through rental. And the other one is through appreciation. And same din po sa stocks. Instead na rental, ang balik po sa inyo ay dividends and also the market price or after sale ng inyong stocks sa investment. Okay? So next na po tayo. Example dito. Doon pa rin tayo sa return of investment Unahin po muna natin yung rental property. Kung makikita niyo po ito, okay, so rental property. Kung makikita niyo po ito, halimbawa, ito example na lang ito sa Metro Manila. Meron kang townhouse. Bumili ka ng townhouse, tatlong butas. So, sabihin, tatlong townhouse sa halagang 9 million. Sa Metro Manila ito, It's either Makati, Quezon City, Parañaque, or anywhere in Metro Manila. So, ang usually return of investment yan ay 10%. Okay, makikita niyo yan. Rental percentage 10%. Computation po yan. Kung paano niyo mababawi or paano yung return of investment to.
So, okay, so next is annual sales. Ang magiging annual sales nyo po is 900,000, which is 10% of your buying price of the property. So ganito po yan. Sa madaling salita, meron tayong standard rate. Ito pong rate na ito ay base sa experience at aking pagbabasa. So usually po 10% ang pwedeng maging rental mo or more pa dyan. Okay, so less, siyempre babawas natin yung for the year to for the entire year, correction, for the entire year, yung 900,000. For example, babawas po natin yung depreciation. Hindi naman po pwedeng wala siyang depreciation. Ibig sabihin, nagbabawas yung value ng property sa katagalan ng panahon. Papasok yan. And then, vacancy rate. So, hindi po sa lahat ng buwan o sa lahat ng taon ay occupied po siya. Meron pong minsan dyan ay aalis na lang at wala nang pambayad. Or minsan naman, merong hindi nagbabayad. Kasama po yan sa vacancy rate. Okay, so meron din po tayong binabayaran na amilyar, which is tax. At the same time, meron din mga repairs. Usually, yung mga repairs dyan, yung mga sa tubig, yung mga toilets, and yung mga nasisira, yung mga tiles, usually nasisira yan. Ibig sabihin, minsan sinisira talaga ng tenants. Usually. Pero swerte ka na kapag tenant mo ay maayos na kausap. Depende po yan. Pero naglaan po tayo dyan ng porsyento, okay? So, at the same time, next is owner's time. So, syempre, hindi naman po ibig sabihin na meron kang passive income na rental property, wala ka nang gagawin doon. Naghihintay ka na lang. Hindi po yun. Kakainin din po ang time nyo. Pupunta ka din po doon at magbibisita. So, meron po akong sa aming seminar sa real estate brokerage. Ang sabi po sa amin ng aming speaker, pag once na mayroon kang paupahan na property, any property, like for example, residential, condominium, or townhouse, or commercial, dapat sabi niya ho, ay maglalagay ka doon ng tinatawag na maglalagay ka doon ng every month, bibisit ka once a month para makikita mo kung ano ang ginagawa sa property mo ng tenant mo. Okay? So, dapat nakalagay ho sa kontrata yan para malinaw. So, yan po yung sa mga safety precaution din para hindi kayo maano din. So, alam naman ho natin, ang mga tenants, iba-iba ho ang ugali nila at iba-iba din ho ang approach nila. So, naglaan po tayo ng 30% dyan. Okay? So, ang estimate po is 30%. So, based ito sa experience at aking pagbabasa. So, 900,000 multiplied by 30% equals 270,000. So, yan po ang kaukulang expenses ninyo. Okay? Alam po yung expenses, depreciation, vacancy, tax, repairs, and owner's time. Yan lang po, wala nang iba. So, yan mga expenses ninyo. So, usually, sumusobra pa yan. Meron pang minsan iba, may legal, may mga kaso na ayaw umalis, or eviction. So, sa ibang topic na po yun. Pero, usually, 30% pag walang disruption yung operation. So, 900 times 30% equals 270. Yan ho, yung total annual expenses natin. And then, less 900,000. So, annual net income natin ay 630,000. So, excuse me, usually, return of investment mo, makikita mo dyan, is 7%. Paano ho nakupit yung 7%? 630 divided by 9 million equals 7% or 0.007. Okay? Linaw. So, next na po tayo. So, dito po tayo naman sa property appreciation. So, dito yung kwento ko kanina, yung may kaibigan ka na sabi niya, nabili niya yung kanyang lupa 5 or 10 years ago at ngayon, na-surprise siya, ganito na pala ang bentahan ngayon. So, akin pong tinabulate. 3 klaseng property po akin tinabulate dito. Isa sa Quezon City, isa ho sa Manila, and then isa ho sa Parañaque. So, magkakahiwa-hiwala yan, 3 property. Tinabulate ko lang ho, tinabulate. So, usually, yung lot only, ano? Kasi ako ho ay isang real estate broker din ho. At the same time, real estate appraiser. So, tinabulate ko ho. So, dito po sa aking tabulation, na pag-compute ko na yung halimbawa, mayroon kang lot ng lote na 900,000 nabili mo noong 2009. So, ngayon hong 2020, kung hindi nangyari itong pandemic na ito, ang halaga ng lupa nyo ho na binili ay 3.9 million na ho. Okay? So, ang laki ho, no? Ang laki pala talaga. Yung difference ho niyan is 3 million.
Kaya ho, marami hong yumayaman ngayon. Usually, mga sa lupa lang ho, yayaman ka na kung marami ho kayong lupa. Sabihin, mayaman ka sa lupa, pero liquidity concern, wala ka namang pera. Iyon ang sinasabi nila, no? So, ito. So, difference niya is 3 million. Divided by 11 years. So, in every year niya, so kumikita siya ng 272,727.27 every year. So, tinabulate naman po natin siya, okay? Return of investment, o ROI, 272,727.27 divided by 900,000, so equals to 30%. Yan po yung kita na hindi mo nakikita. Yan yung kita na hindi mo nakikita. Yan ho yung appreciation ng property mo. Ibig sabihin, tumataas yung value ng property mo over time. Okay? So, malinaw. So, next topic natin would be stocks naman tayo. Okay, sa stocks naman, meron ho tayong tinatawag na dividends. Okay? So, it would be either cash dividend. Okay? So, usually cash dividend, usually napagtyansyo ko ito, no? Chinek ko lahat, usually mga blue chips company, iba-ibang mga stock market, iba-ibang stocks option. So, usually is 1% every year ang dividends. So, mali po yan, no? Or, depend on the corporate management. Depende pa ho sa management ng corporation kung magde-declare sila ng dividends. Meron hong corporation na hindi po nagde-declare ng dividends. Okay? So, meron hong ganon. They never declare dividends for several years. So, usually, ang ginawa ko lang is 1% lang ang return of investment niya through cash dividends. Okay? And then, doon naman tayo sa market. Kung ang real property ho ay merong market appreciation or appraisal, yung stocks ho ay meron din siyang market appreciation. So, it's a demand and supply. So, sabi ho, market appreciation like buy low and sell high. Ang purpose natin sa stocks, kikita tayo sa stock market kung bibilhin natin yung stocks ng pinakamababa at ibebenta natin ito sa pinakamataas na value for a certain period of time. Okay? So, yan po. Tulad to nila Warren Buffett and yung Amazon stocks. Noon po, nung unang-unang po ang Amazon, ano po yan? Napakababa po ng stock niyan, bentahan. So, tinan nyo naman ho ngayon, yung mga nakabili ng stocks noon ng Amazon ay sobrang yaman na ho ngayon. More than times ang ilang stock market niya. Makikita niya sa Amerika. Okay? So, ang stock market class, that is, kumbaga, greatly affected by what? It is greatly affected by external and internal factor. Okay? Alam niyo naman po sa ngayon, unang-una ho, nakaka-apekto sa value or market value ng stocks ninyo na nabili, usually ay political factor. So, alam niyo naman po sa Pilipinas, medyo marami ho ang matindi ho ang politika natin. Kaya usually it affects dun sa value ng stock market. Okay? And then letter B, hindi ko na ho i-elaborate tong political factor, no, kasi yung kumbaga due respect rin sa ibang mga kasama natin. So, just read more on about the political situation here in our country. Okay? So, letter B would be local and Asian economy. So, alam naman po natin sa ngayon, ang problema sa ngayon kasi is yung Amerika, tsaka yung Amerika ho, tsaka yung China ay medyo meron silang tinatawag na trade war. Okay? So, trade war, ibig sabihin, lahat ng mga imported and exported products nila ay tinataasan nila yung customs duties. Okay? Para ho, ano pang purpose nito sa Amerika? Para ho, doon na rin ho sa Amerika gawin yung produkto. Kasi po sa ngayon, usually ang China ho, sila ho ang manufacturer. Kasi ho, bukod sa mura ho ang kanilang labor, hindi ho mura din, cheap din ang kanilang materials. So, okay? So, yan ho, ano? Kaya
Kaya doon sa kanilang rivalry, hindi siya political rivalry eh. So nagkakaroon ho ng problem tayo sa stock market natin kasi usually sa Pilipinas ho, China ho ang usually China galing ang supplies natin ng ating mga products. Okay? Okay, so next would be change in management. So halimbawa, internally, nagkaroon ng management takeover, naapektuhan din ho yung stock market niyan. And also, isa pa, management action and future plan to the economy ay nakaka-apekto din po yon. Halimbawa, meron kang investment sa isang malaking corporation. So, kung halimbawa may plano siya sa mga susunod na taon, it affects the value of your investment. Yan ho ang ginawa ni Warren Buffett. Kung bakit siya ngayon ay sobrang sobrang yaman or sobrang asenso dahil po binabasa niya muna bago siya mag-invest or pinapamiliarize niya muna ang isang corporation bago siya mag-invest ng kanyang stocks. Okay? So, makikita niyo po ito sa www.pse.edge.com. So, nandun po kung ano ang mga future plans at internal qualitative and quantitative information ng company listed in the PSE. Okay? So, next po, itong ginagawa ng mga accountant, ratio analysis. Okay? So, yung ratio analysis naman natin is comparability of financial performance. Kino-compare po natin mga accountant yung performance ng company and status of the company compared to its competitions. Kung may ka-competition siya at the same industry, kino-compare po natin through ratio analysis kung ano ang performance ng isang company. Maganda po ba siya or hindi siya maganda? Yan po natin malalaman. Okay? So, next, ito po ang isang tip ko, So, additional na lang ito. So, necessity, like powers, water, telecom, and food. So, yan ho. Kung pag sinabing necessity, ngayon po kasing lockdown, meron tayong tinatawag na essential at non-essential. So, ganoon din po yan. Necessity. Kailangan po natin, kahit anong mangyari, kailangan siya. So, ano-anong mga ito? Tip ito, It's good to invest in this industry, like power, water, telecom, and food. Yan po yung ating mga magandang investment na tinatawag. Okay, so Amazon kasi, yung ito so additional ko lang ito. Amazon's first went into public in 1997. Naging public siya noong 1997. In stocks, it was priced at just 18 pesos per share. From the modest beginning, the online giant retail has seen its stock skyrocketed. Tumaas po ang stock market niya. 1997 pa po pala ito. Okay, so despite a rocky period during the dot-com crash, nagkaroon din po ng problema din sa Amerika. Okay, now the stock price of Amazon sa ngayon, alam niyo kung magkano? $2,999.90 per share. So almost 23 years, and it's almost 166 times ang increase. Sobrang laki. Noon $18 per share. Pero sa ngayon, ang stock market kung meron kayong hawak na share ng Amazon, mabibenta mo siya sa halagang $2,999.90 per share. So, ganun po kalaki yan. Ganun po kaganda. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panunood sa aking munting palatuntunan. Ito po again si Mr. James L. Alberto. You may contact me at taxpower.ph@gmail.com, or you can call me at 0923-020-7678. Okay? So, thank you and God bless. See ya!